Yan, ganda po ng ating discussion. Bladder break and water break po muna tayo para we will be ready for our anatomy and physiology. Sige, bye-bye. Thank you po, Pastor Cesar. God bless you. Thank you so much, Pastor Cesar. Mag-transfer lang po ako sa computer. Nakalimutan ko na sa phone pala ako. Uy, tapos na nag-swimming si Pastor Arnella. Ay, mata lang po nag-swimming. Kumusta po? Hindi ba kayo nabagyo sa ano? Sa Baguio, hindi na bagyo. Ay, bagyong-bagyo, ma'am. Kaya nga, ma'am. We are so bagyong-bagyo. Hindi kayo naapektuhan. Not Ba, physically ma'am? naman. God is good. We are safe and sound. Wow, praise the Lord. Screen vacation for how many days? Ay, sorry. Galing pa naman ng anak ko dyan. Oh. Tapos, malapit ba sa inyo yung mansion ng president, ma'am? Ay, Char. Kala ko mansion ko, Char. Sa ano po, sa may... We have to ride twice. Magko-commute kami ng twice. May classmate din kasi siya, ma'am, sa taga Baguio. Welcome to Baguio. Saglit lang po. Asan na po ba ako? Inom po kayo ng tubig. Stretch, stretch. Alam ko na, para makapag-stretch tayo. Tayo para ano. Ito. Makipag-dry bones tayo. Alright. Portion of the screen, yes. Make it on. So to start with, let's sing together with these awesome singers. And mag-shake-shake po tayo. Let's shake our muscles and bones. And ang kakantahin natin ay Dry Bones. Okay? Ezekiel in the valley of dry bones, Ezekiel in the valley of dry bones, Ezekiel in the valley of dry bones. Now hear the word of the Lord. Ezekiel in the valley of dry bones, Ezekiel in the valley of dry bones, Ezekiel in the valley of dry bones. Now hear the word of the Lord. The foot bones connected to the ankle bones connected to the shin bones connected to the knee bones connected to the thigh bones connected to the hip bones connected to the backbone connected to the shoulder bones connected to the neck bones connected to the head bone. Them bones get up and they walk around. Them bones gotta walk around. Them bones gotta walk around. Them bones gotta walk around. Now hear the word of the Lord. Them bones gotta walk around. Them bones gotta walk around. Them bones gotta walk around. Now hear the word of the Lord. The head bones connected to the neck bones connected to the shoulder bones connected to the
the backbone connected to the hip bone connected to the thigh bone connected to the knee bone connected to the shin bone connected to the ankle bone's connected to the foot bone. Now hear the word of the Lord. Ezekiel in the valley of dry bones, Ezekiel in the valley of dry bones, Ezekiel in the valley of dry bones. Now hear the word of the Lord. Them bones gotta walk around. Them bones gotta walk around. Them bones gotta walk around. Now hear the word of the Lord. Now hear the word of the Lord. Oh, the Lord. Amen. Sana napamarcha kayo doon. Wow. Ganda, ma'am. What a beautiful song. Human body, not Amen. Pasayaw ka Skeletal. namin. Skeletal system. Ang saya, no? Nagsayaw yung mga bones namin. Yes. Shoulder bones, yan, mga hip bones. Gusto ko yun. Tapos yung yung expression ng isang kumakanta. Napaka-contagious ng smile niya. Yan. So, napakaganda rin ng ating topic kanina, no? Spiritual health na daanan pa ang physiological health. Ayan, of which yun na yung ating tatalakayin ngayon. But before that, let's pray. Our dear Heavenly Father, thank you so much for this time to know more about this temple that you have given us to take care of. Lord, we ask for clearness of mind, for wisdom, oh Lord, for guidance on how to take care of our bodies, so that we will witness for you, even in our lifestyle, dear God. And Father, as we learn about this precious framework that no humans can ever copy nor clone, Lord, we give you back all the glory, honor, and praise. And so, Lord, as the song goes, help us, Lord, not to be dry bones. May you fill us with a double portion of your Holy Spirit. This we ask through the mightiest and the sweetest name of all, our Creator, Jesus Christ. Amen. Amen. Yan. So, musculoskeletal system. Pasensya na po at 2 Sundays po yatang di tayo nakapag-meet. Matatapos na po ang ating intersem, but I think I will be recording sa yung mga mamimiss natin para naman kahit na matapos yung intersem natin ay kung gusto nyong makinig, o di go. May resources po kayo. And musculoskeletal system. Ito po ang ating system that provides support, stability, shape, form, at movement sa ating katawan. So, kasama dyan ang ating bones. Kaya po pinakanta ko talaga yung bones. Muscles, tendons. Ma'am May, hindi nag-move yata yung hindi nag-move yung presentation yung PowerPoint mo. Is it? Okay, thank you. Ano pong nakikita nyo ngayon? The body. Body body system system. that provides support, stability, shape, form. Yun po ba yan, ma'am? Yes. We're Movement. in the body. same slide. All right. Thank you po. Sabihan nyo lang po ako kung may sinasabi ako tapos taliwas na pala sa slide ko sa inyo, ha? Thank you po. Yan. So, kasama po sa ating musculoskeletal, yung bones, of course, muscles, tendons, ligaments, joints, cartilage, at saka iba pang connective tissues. And
ang ating musculoskeletal system undergoes many changes as we age because of our activities and our environment. Yan. Habang lumalaki tayo, bumibigat tayo, ganun. So, okay, let's proceed. Skeletal system. I remember when we were young, parang natatakot ako pag nakikita ko yung ganyan, bungo, no? Or yung yung the whole skeleton. Kasi yun nga, 'di ba kasi pag sa movies they are showing that alam niyo yung mga zombies and living dead, mga ganun. But kung aaralin pala natin ang ating bones, ay talagang mapapa-praise God tayo because ang ganda ng pagkakagawa sa ating katawan. Ayan. So, ang word na skeleton po ay galing sa Greek word na skeletos. At ang meaning niya ay yung kinanta nila kanina, dried up body. Dried up body. But our internal framework na sa ating loob ng katawan ay so beautifully designed at engineered na mahihiya kahit anong modern na skyscraper or building na may magandang architecture na ginawa dito sa mundo. Ano bang magandang alam natin? Sa Singapore, yung Marina Bay Sands, mga ganon. Khalifa, ano na yun? Ay, mga yun. For human beings, magaganda naman, pero walang kasing ganda ang ating bones or skeletal system. Alam niyo po ba na ang inyong skeleton makes up about 20% of your body weight? So, check nyo. Yung 20% ng weight nyo ay ang inyong buto-buto. Okay. Naalala nyo po ba yung yung how to measure yung tinuro ni Doc? Wait. Ayoko ng weight po. Ouch yan. Hindi, yung body frame. Ayun. By using your wrist, di ba? Try to encompass your wrist by letting your pointing finger and your thumb meet. Kung nag-meet yan, na saktong-sakto, you are a medium frame. Pero kung may sobra sa thumb mo or sa pointing finger mo, small body frame ka. Pero kung hindi nagpang-abot, katulad ko, hindi nagpang-abot, I'm a large body frame. So, just good to know, para lalo na po sa mga conscious sa katawan, we are not all the same. We have to consider our body frames. Okay, and we have also to consider that my differences between male and a female skeleton. So yung mga males, usually longer yung bones nila, di ba? And higher ang bone mass nila. Pag yung mga female skeleton naman, mas malawak, mas broad yung pelvis kasi nga it's meant for pregnancy and childbirth. But regardless of our age or sex, our skeletal system can be broken into two parts. At ito yon, axial and appendicular. Okay, so let's see. Pero before we proceed, ayan. Ang ating, di ba, na natin yung composition ng ating katawan from cells to
tissues to organs. So ang ating bone tissue is called osseous tissue, and they are hard, they are dense connective tissues that form our skeleton. Okay, so as adults, we have 206 bones. Kapag bata, they have about 300 bones at birth. But eventually, while they are growing up, mag-fuse ang mga yon to form that 206 bones. Mga bata kasi usually more of cartilage yung composition ng bones nila. Kaya nga yung ulo nila, di ba? Ay, grabe naman kung hindi cartilage yun. Paano lalabas yung malaking bola? Ayan. Kaya po meron yung fontanelle, yung anong tawag doon, yung soft part sa kanilang ulo. Okay. So we have classifications of bones. We have the long bone, of which na nakikita natin sa ating limbs. You know, limbs na limbs, logos na logos. We're so proud of our school. Okay, long bones. We have the short bones. Okay, ganyan ang style ng short bones. And we have the flat bones. Ito sa sternum natin, sa my chest. And we have our irregular bones kasi ang ganda ng mga ang ganda ng style, hindi mo ma-describe. Hindi siya circle, hindi rin square or rectangle. Okay. So, ang two basic types of bone tissue, there's the compact and there's the spongy. Compact, that's the hard part. Spongy is this soft part. Okay. So, ilan na nga ang bone ng bata, ma'am? About 300 bones po. Ganda, no? Ang galing ni God na gumawa niyan. And to think na mas maliit sila, no? Mas maliit, pero mas maraming bones. Okay. Wonderful talaga si Lord. Amen. As in, He is worthy to be praised. Okay, so yung nasabi natin kanina, two parts, the axial and the appendicular. Axial and visceral. Visceral kasi yun yung mga facial bones. Axial is mostly sa cranium. Okay? So ang ating axial skeleton consists of 80 bones. Kalain mo, 80 bones from our, cranium or skull, kasama ang ating vertebrae or vertebral column. So, 80 bones, mag tayo. Sige nga, 22 bones ang sa inyong skull. Plus 33 bones sa vertebrae. Ilan na yun? 55. Naman. 55 plus 24 ribs. 79. Yan. 79 At ba? ang sternum. So that's 80. So we can see here that the axial skeleton forms our vertical axis of the body. Vertical is pa ganito, di ba? Patayo. Vertical, horizontal. Tama po ba? Yan. So from the bones of our head to the neck, to our chest, and spine. Okay. Yan. So let's start with our skull. So sabi natin, 22 parts. Ang skull. Pala na kayo. Sige, kilalanin nyo kung sino-sino mga yan. Si sphenoid, si frontal, ethmoid, nasal, lacrimal, zygomatic, maxilla. Sino po yung mga anak dyan? Baka pwedeng mag-adapt kayo sa mga pangalan dito. Ayan. At sa 22 bones sa ating skull, alam niyo po ba na 21 ay immobile, hindi gumagalaw. Isa lang ang gumagalaw. Alin kaya dyan na gumagalaw? Joe. Which part?
Ha? The jawbone. Yeah, we have two jaw bones. We have the upper and the lower. Upper, pag yung maxilla, and we have the lower, which is the mandible. Ayan. So yung mandible or lower jaw, tama po kayo. I understand po na yun yung meaning nyo, yung lower jaw. Yun lang po yung movable bone dito sa ating skull bones out of those 22 bones. Okay. So, sa ating skull bones, we have what we call cranial bones. Okay? Ang cranial bones na yan, ayan yung malalaking bones. They form the big bulk of our skull to protect our brain. Okay, so 8, yung paired na parietal bones. Ito, parietal bone, left and right. May temporal bone, left and right. Temporal, dyan sa may, anong tawag natin dito? Dito. Pag ituturo natin, mag-isip ka kasi, yan, temporal bone. Tapos, may frontal bone. Okay, it really protects our frontal brain, of which na napaka-importante po yan kasi dyan po nakatago ang ating decision-making brain cells. Ayan. It tells us the morality, what is moral and not. Ayan. Tapos, frontal, occipital, ito. Anong tawag dito? If you close your palm and put dun sa may likod ninyo, sa may taas ng neck nyo, that's your occipital bone. And they are protecting yung part ng brain that controls your eyes. So we really have to take care. Kaya po, usually kung sa earthquake drills, talagang we need to protect our head. Lalo po dito sa may occipital kasi ang eyes natin napaka-importante yan. Pag wala yung eyes natin, tapos dito pa sa frontal, ay naku. Okay, so we need to protect this occipital bone. And then we have the sphenoid bone, dito naman, sa may taas ng ears, banda ng ears actually. And the ethmoid, dun sa may malapit sa may mata. So those are the 8 bones of our brain case. Tapos ang ating facial bones naman, we have 14 na facial bones. So syempre dito sa harap ng skull, they make up our face. Okay. Alam nyo ba, gusto ko lang i-share sa inyo yung temporal bone. Saan ba yung temporal bone? Dito sa may malapit sa mata. Alam nyo ba kung bakit temporal yung tinawag dyan? Kasi daw, they believe that this area of the head is where the hair typically first turns gray. So it indicates the passage of time. Ay, tumatanda ka na, ganun. Let's check our temporal area kung may gray hairs na. Wala lang. It's cute information. Yan. So dito po sa ating alright, temporal bone here. So dito sa may temporal bone, sa baba niya, mayroon tayong tinatawag na mastoid process dito. Process is parang kumbaga heel, mataas, no? Sa likod lang ng ating ears, yun yung ating mastoid process, and it serves
as muscle attachment site. Maraming naka-attach na muscles. And ito, pag nag-inflame, nag-infect, ang tawag ay mastoiditis. So, syempre, kapag sa may ulo ang infection, dapat lang na ma-check agad kasi nga, ulo yan, malapit sa brain. Okay. Yan. So, ano pa ba ang ating ikon dito? Kasi ang dami ng mga pangalan dyan. Alam nga sasabihin ko na ang zygomatic bone ay nandito sa baba ni lacrimal bone. Kitang-kita na nandito sa picture. So I will just share kung ano yung mga may significance sa common significance sa atin. Though everything of course is significant. Okay. Let me check. Ayan. Saan na ang ating ilong? Ito. Nasal bone. Kita niyo po yan. Nasal bone. So, small bone po yan. Napaka-small. And it forms our bony base sa ating, yung bridge ng ating nose. They support the cartilage forms na wall ng ating nose. And ito yung usually na nadadamage when the nose is broken. So, nakalain nyo. Siya yung nagpo-protect talaga. Bago pumasok sa may loob, ay ako na muna. So, parang gwardiya siya. Tapos, lacrimal. Saan ka ba lacrimal? Ito. Sa baba niya, lacrimal bone. Lacrimal is yung, kung sasabihin natin lacrimal fluid, I'm shedding lacrimal fluid. Tears po yun, tears. So, dito po dumadaan, of course, yung nasolacrimal canal. Dyan, syempre, lumalabas ang ating luha. Okay? And our luha, our lacrimal fluid, ano pong gamit yan? That maintains the moisture in the surface of our eyes, and it drains dito sa may nasolacrimal canal. Okay. Kaya po yung luha natin hindi lang naman palabas dito sa labas ng ating mata lumalabas. It also drains palikot, posteriorly. Kaya some of it, nagkakos ng runny nose. Okay, lalo kung pag umiiyak ka, kung may eye irritations, gano'n. Tapos, orbit po ang tawag natin dito sa butas dito na paglalagyan ng eyes. Orbit. Okay. It helps sa ating optic nerve, or it's the one that holds our eyes. Okay. It helps hold our eyeballs, hold the arteries that supplies our eyeballs, ganon. Yung nagho-hold siya ng muscles that helps in our eye movements. Okay. So, yan po ang ating skull. And one thing, sa bagay, mamimit natin to sa nervous system, yung dito sa may parietal is dun sa loob niya, okay, it protects our dura mater, so or gray matter. Brain na yun, brain. And usually ito yung affected kung may tinatawag tayong subdural hemorrhage, wherein either may stroke or kung may motor vehicular accidents. Yan, di ba? Dito ang natatama. And naalala ko po nung college po ako,
syempre, kailangan, bago ka makagraduate, you have to gather cases. Ganon. May major cases, minor cases. And napasabak ako 16 hours. So, bale, 2 shift na yung duty ko. 16 hours kasi motor vehicular accident, may blood clot dito. So, the doctor, I assisted the doctor, and they have to cut, as in my Lagari. I'm so sorry. Yan, as in may lagari doon, may parang talagang parang carpenter na yung aming doctor that time, surgeon. And she has to be very careful, and ayun, we have to cut it triangular ang kanyang shape, and flash the talaga makikita mo yung blood clots dito, flash it. And hindi namin basta-basta ibalik lang yung nakat na bones. We have to keep it sa abdomen ng pasyente and put it back like after how many days. So, you see? Ang ganda, di ba? Pwede pang makarecover ang katawan natin. So, God is really, really good. Ayan. Meron din po tayong tinatawag na auditory ossicles. Ito yung 6 small bones dito sa ating inner ear canal. No po? And 6 yan kasi tig-tatlo, di ba? 2 naman yung ears natin, so 6. Meron tayong tinatawag na malleus or malleus, hammer. Meron tayong incus, anvil, at stapes or stirrup. Kung kayo ay drummer, you will understand ang style ng mga to. Okay? So, of course, altogether, these ossicles work together para ma-transmit yung sound waves from the surrounding environment to our inner ear. Okay. Ay, ba't ang cute-cute ng aking dyan? Meron tayong tinatawag na palakahin natin. Yan. Okay. So, sino po sa inyo dyan ang laging may sinusitis? Okay, sinus, kung ang word na sinus kasi it's hollow, it's parang space, air-filled spaces rather within certain bones sa ating skull. And so we have paranasal sinuses. Kaya po kung may sinuses, yung sinasabi na, ay naku, may sinus ako, sinusitis ako. Eto, di ba, masakit, parang naninikip dito sa ating may ilong, tapos masakit dito sa may forehead. Kasi yan po ang ating paranasal sinuses. So we have the paranasal sinuses composed of frontal sinus, sphenoid sinus, ethmoid air cells, and the maxillary sinus. Okay. Para maintindihan nyo ano ba nangyayari sa akin. Walang doon. Ay! Okay. Meron po tayong tinatawag na hyoid bone. Diyan natin makikita. Pag-pass nyo yung neck nyo, yun, merong hyoid bone dyan. Okay. U-shape po siya, U-shape. And it serves as a point of attachment para sa ating muscles and ligaments dito sa neck. Okay. And ito po yung tumutulong sa atin sa ating dila, sa ating larynx or voice box, para tayo ay makaswallow at makapagsalita. Malaki pong tulong to. Kapag wala ito, ay nako. Ayan. So, tumutulong ito sa how we use our tongue.
sa ating pag-chew ng food. Yan. And yan po yung movable. Before we go to the movable part, of course, sa upper jaw muna tayo. Upper jaw or the maxilla. Okay. Anong pwede nating dito? So, ang ating maxilla ay napaka-importante sa ating mouth floors. Yung palate natin, no? Hard palate, yung matigas lang sa taas. Okay? Kasi mayroon, kung napapansin nyo po, mayroong mga bata na may cleft palate or cleft lip. So developmental problems po yun while they were in the tummy or while they are in the womb of their mother. So yun po yung may problem sa may palatine bones ng ating maxilla. Okay? So ito naman lower jaw or mandible. Di ba? Bakit ang mandible ko? Hindi nakita yung maxilla, ma'am. Hindi yes. nakita. Mandible naman yung nakikita dyan. Opo, hindi ko po, andito na kasi siya sa may dito, kaya hindi ko na pinakita. Ito na lang po sa, yung dito po is yung mandible. Sorry. Okay. Yeah, so, ang ating, alam nyo ba tong mandibles natin? 2 bones actually yan. 2 bones kapag pinanganak. Pero pag nasa may 2 years old na po tayo ay it becomes 1. So ito yung ating chin, di ba? At alam niyo po ba na itong naka-protrude, ano ba? Naka-project na chin natin is said to be distinctive characteristics of our human skull. Tignan niyo mga animals, wala naman silang chin. Okay. So itong nasa may sides ng ito mental foramen na tawag dito. Itong itong ating mental foramen na to, foramen is opening, okay? Ay dito dumadaan ang ating isang cranial nerve. So napaka-importante po 'yan. Alagaan. 'Di ba? Kaya nga po pag nahihit 'yan, 'di ba? Pag pinapangana ganun, nahihilo yung tao, nawawalan ng consciousness kasi may cranial nerve po dyan. Okay. And itong ramus, dalawa po yan. So, ramus 1, ramus 2, so equals ramay. Pag dalawa sila, ramay. Sila po ang tumutulong para mag-move. Okay? Kasi sila yung nakahook dun sa sa muscles dito and sa my main skull. Okay? Napaka-importante po yung ramay or ramus na yan. Let's see. Okay. Dito naman tayo sa, bababa na po tayo sa ating vertebral column. Okay? Pag harap or likod, ganyan ang view, column na column, pero actually, it's not straight. Medyo paes po siya. Okay? So, sabi natin, 26 bones ang ating vertebral column. Yung first na 24, we call them vertebrae. Okay? And then, yung ika-25th is the sacrum, ito, and the coccyx, yung ating tailbone. So, ang ating 24 vertebrae ay divided into, tinatawag natin na cervical, thoracic, at lumbar. So, the first 7, it starts with the, sa may head, yung atlas. Kilala niyo po si Atlas? Diba, sabi nila dun sa mythology, yung yung giant na nakahawak sa earth. And parang earth daw yung ulo natin. Kaya si Atlas siya yung nakahawak. Ayan, kaya Atlas.
Tapos si axis kasi it helps sa movement. So may rotation. Alright. So C1, C stands for cervical, C1 to C7. Yan. So they are cervical. Alam nyo po, yung kuya ko po, nadali po siya dito sa my cervical because of anong tawag dito? Composite impact. So, nagmumotor, nagda-drive, pag hindi natin alam kung mabilis, biglang stop. So, yung impact na naiipon na ganun hanggang sa nag-degenerate or nag-slip disc. Yeah, nag-degenerate at nag-slip disc yung kanyang C3 to C5. I think C7 pa nga eh. Kasi pinalitan na nila ng titanium yung kanyang neck. Okay, so ingat-ingat po tayo sa mga nagmumotor dyan, lalo na yung mga nagmumotor. Yan. Thoracic is 12, so T1 to T12. Baka ma-encounter nyo yan kung may x-ray kayo. Ano yan? T1, T2. Yan. Thoracic. And we have the lumbar, which is L1 to L5. So, ang sacrum and coccyx, usually the sacrum, they help support, kaya po malaki po talaga yan, ini-imagine ko. They help support the weight of the body while sitting. Okay, and many ligaments are here. Okay, bakit po paes ito? Ay, move na. Bakit po paes ang ating vertebral column? Though kapag baby, straight backbone sila. So, bali, bilangin natin ang curves niya, like 1, 2, 3, 4. We have 4 curvatures. Ma-curvy ang ating columns. This is to hold up our trunk, keep our head erect, and para ma-hold din yung ating extremities like hand and legs, di ba? So, actually, dinesign ng Panginoon na ganito, ma-curvy ang ating vertebral column for strength, flexibility, and ability to absorb shock. Diba? Usually, yung mga malakas mag-absorb ng shock ay curvaceous. Okay. But then, kung sobra yung kanyang curvature, ay may problema na yun. Usually, ang mga babae, mas deep ang kanilang lumbar curve. Dito. Hello, Mami. Oh. May kalalaman ba yan sa balance ng tao? Yes, precisely. Yung curve. Opo. Opo. Kailangan po yan sa balance, sa weight distribution ng entire body natin. Napakalaking yun. Kasi, imagine niyo ito, it holds the upper body, or especially the head, and yung mga organs, yung mga structures dito sa chest natin, yung dito sa may tiyan. So, imagine niyo kung straight ito, yung weight load would increase from the head downward. At mahihirapan yung dito sa base. Hindi lang dito, baka dun pa sa paa. Yun naman pinaka-base. So, yung S na curvature neto really helps a lot sa weight distribution and protection from breakage na rin. Madaling ma-break kapag talagang straight yan eh. Yan din daw mamang rason kung bakit ito nakakabangon na back ang tumutulong. Nai-imagine ko po yan, sir. Try niyong bumangon na walang ka-curve. You will roll.
Roll. Tapos mahirapan pa kayong tumayo. Oh, very practical. Thank you po. Yan. So, at ang isang significance nito is our spine, our vertebral column protects our, what's in here? What's inside? What do you call that cord? Spinal cord. Diba? Oh, Spinal cord. And yan yung fibers, that nerve fibers where information and everything travels to and from the brain. Eh kung wala ito, na nagpo-protect ng ating spinal cord, topsy-turvy na lahat. Hindi na makakonect ang brain sa different parts of the body. So, move on your own na lang. Okay? At ito po, imagine niyo po yung candle na nasa loob ng lantern. So, bali yung spinal cord is the candle inside that lantern. So, hindi po niya, tawag dito, hindi niya ino-occupy lahat ng space. May space pa between that candle and the lantern walls. So, ganyan din po ang spinal cord at ang ating spinal column or vertebral column. At ang sa space na yon, ang laman nun ay mga nervous and bony tissues, meninges po. Okay? Mga meninges ay covering ng ating cranium and our spinal cord. So meninges kapag tawag dito, nag-inflame or nag-infect, ang tawag ay meningitis. And ano pa yung laman nito? So nervous and bony tissues, may meninges at may cerebrospinal fluid, may fat and connective tissues din to really protect the spinal cord because it is very important to be protected. Okay. And sino po sa inyo nakarinig ng lumbar puncture or lumbar tap or spinal tap? Yan, dito sa may lumbar region sila kumukuha ng fluid. Okay, to check for your cerebrospinal fluid. Tapos, alam niyo po ba na dito sa may lumbar ninyo, okay, dito sa may likod, ito yung area that carries the greatest amount of our body weight. That's why, kung papansin niyo, larger siya than this vertebra here. Diba? Mas mataba siya. Ayan. And mas thick yung vertebral body niya. Mas short and blunt yung kanyang style. Okay. So kung may problema po tayo sa ating vertebral column, ito po, pwede po tayong magkaroon ng scoliosis. Diba? Pag anterior niya, dapat ganito, straight. Straight nga naman kung anterior. Pero kung makikita natin ay pag ganun na S, ay scoliosis. S is for scoliosis. Ayan. Tapos, yung mga hunchback, yung medyo dito, mataas, ganyan, ay kyphosis. Excuse me. So, pag dito sa may thoracic area naman yung sobrang curve dito, kyphosis. And lordosis naman ang tawag kung dito sa lumbar region ang
sobra ang curve. And usually, kapag buntis ang mga babae, ay may lordosis sila. Okay. Rib cage. Yan. So, rib cage ay it's made up of our sternum. Ito, breastbone na to. And how many pairs of ribs again? Bilangin nyo. Ayan, doon na palang bilang. 12. 12 pairs of ribs. So, they protect the organs dito sa upper torso. Meron dyan yung lungs, dito lungs, and andito yung heart. Saan ba ang heart nyo? Sa may left or dito sa may center? Center yata. Center pero naka-incline siya sa ano. Sa left side nakahilod. Yes, yung apex niya ay pinush ni liver. Sa laki ni liver, pinush ni liver doon sa left. Kaya yung labdab-labdab ay naririnig dito sa my left part. Pero ang heart is actually nandito sa gitna. Ayan. So let's see. All right. Dito sa ating hindi na ano to sa respiratory na to. I will not delve on this. But ang pinaka-importante po dito ay this protects the vital organs. Diba? Grabe si Lord. Oh. It protects our vital organs. And saka ang amazing lang na itong pito ay directly connected sa sternum while yung iba ay sa muscles and nakakonect dun sa 7. Okay. Ito yung xiphoid process, yung nasa baba. Saan natin ginagamit yan? Bakit kailangan nating alamin ang xiphoid process? Kung may na-choke, tapos paghimlik, maneuver. Yan ang hanapin nyo. Xiphoid process. Push up. Yan. Use the letter J as in Jesus. Okay. Doon naman na tayo sa appendicular skeleton. So kumbaga, kung ang eggshell ay vertical, ang appendicular naman ay, sabihin na natin, hindi naman siya horizontal. Pwede horizontal because it's more of appendix, meaning yung mga limbs natin. Ay, naku, limbs na naman. Okay. So there are a total of 126 bones sa ating appendicular skeleton. Magbilang tayo. Parang yung kanta kanina. There are 4 bones. Touch your shoulders. Hindi pala nakaun ang aking cam. So 4 bones in your shoulders, both your shoulders. You roll your shoulders. And 6 bones sa arms. Okay, flap your arms. 54 bones po ang nasa kamay nyo. Flap your hands and wiggle your fingers. Para po, gising-gising tayo. Kung pwede po kayong tumayo or just hold your hip bones. We have 2 hip bones and this forms our pelvic girdle. Okay. We have 8 bones sa ating legs. 8 bones. And sa ating feet ay 52 bones. 54 sa kamay, 52 naman sa feet. Okay? And so, ang ating appendicular skeleton ay connected sa ating axial skeleton. Okay. Ito po ay micrograph ng ating cartilage. Yan, cartilage. Bakit po naipakita yan? Because our tawag dito, appendicular bones are rich in cartilage. Kasi nga, connected sila sa ating axial
And para hindi sila magasgasan at para smooth ang galawan ay may nakaprotect na cartilage, yung white na protection. Okay. I mentioned a while ago pectoral girdle. Yan, pectoral girdle, yan po ay where our arms is attached to our skeleton, eggshell skeleton. Ibig sabihin yan ay yung ating, meron yun, saan ba yun? Ay, andito. Susunod na picture pala. Yun po yung ating collarbone. We call it the clavicle and the shoulder blade or the scapula. Okay? So, yan po ang ating pectoral girdle. Ayan. Yan, si scapula, ito si shoulder blade at saka si clavicle, si collarbone. Ganyan po ang style ng ating bones sa ating shoulder. Sa ating upper limbs, so sa may kamay, each arm contains 30 bones. And we have the, ba yan? Excited. Humerus, or the upper arm bone. Yan yung humerus. Ito yung long bone of the upper arm. Upper arm. Yan nyo, tap nyo. Yung sa may muscles nyo. Biceps, sa may covered by the biceps and triceps. And then we have the, tingnan natin, ay hindi na po kita. Pero yung katuloy nito, yung lower arm, it's the radius. Okay? And yung radius na yan ay, actually dalawang nakakonect dito. Hindi kasi kita dito, wala, hindi ako nakahanap ng picture. But dalawang bones ang nakakonect dito kay humerus, si ulna at si radius. Si radius ay dun sa may thumb side, sa may thumb nyo na side, at si ulna ay sa may pinky side, sa little finger side nyo. Oh, yan. So kung may radial pain kayo, masakit dito sa may part ng thumb ko. Oh, ganun. Carpals. Okay, carpals ang tawag po natin sa my wrist area. Metacarpals naman ang tawag natin sa palm area. And phalanges yung 14 bones sa ating fingers. Ayan. Ay, bakit naudi-udi? Ayan, yan. Yan. So, these are our phalanges. And this is our metacarpal. At carpal naman yung wrist natin. Let me see. Okay. Ayan dito si radius at ulna. Na-separate pala sila. Okay. So, ganyan ang itsura naman nila. Na-separate nga lang. Dapat pala isang skeleton na lang kinuha ko. Okay. Then, ito sa paa. Long bones naman sa paa ito. Shaft. Okay. At, ang symmetric talaga, ang orderly ni Lord. Alam niyo ba na ang ating arms and legs are a bit similar. Yung radius at ulna, ang kapartner naman sa ating paa ay si fibula at si tibia. And si shin bone, yung kanta nila kanina, the ankle bone is connected to the shin bone. Yan, si tibia. Yan yung ginagamit ng mga soccer players to stop the ball. Naalala ko yun sa aking PE. Okay. Yan, soccer. Yan yung masakit, ma'am, pag tinamaan niya at nasipa. Sobrang sakit. Opo. Pero sa bola, okay lang. Pero pag sipa, masakit. Ba't kaya? Ayan. Tapos, ayan. Sa hip naman na tayo. Hip and pelvis. Okay. So, itong tinatawag natin na pelvic girdle or hips in short. This is where, of course, our legs are attached.
to the eggshell skeleton. Kumbaga ito yung terminal. Terminal or port kung saan nag-connect ang legs and eggshell skeleton natin. So it's made up of 2 hip bones, of course, 1 for each leg. And each hip bone has 3 parts. We have the ilium, pubis, and ischium. Okay, ito lang po. Kasi ano na to, yung long bone na to sa paa. Alright, so ang ilium, syempre, yan yung top portion ng hip bone. Ischium naman ay yung curved bone dito sa base. At ang pubis is front part ng ating hip bone. So may singit na yan. Or sa malapit sa singit at sa puson. Mga ganun. Yan. Nung bata tayo, ay 3 bones po talaga to. But as we grow older, ay nag-fuse sila. Galing talaga ni Lord, oh. Okay. Next. Ayan na. Magpababa na po tayo. Ayan. So, i-review lang po natin. Pag sa paa naman po ay, ayan, we have the head of, yan lang ba? Ito pala, thigh bone pa. Thigh bone, of course. Ba't ka nandyan? Si thigh bone, may shaft siya. And dito ay connected na si ito. Ayan, wherein there's the fibula and the tibia. So dito po ay yung sa knees. Knee bone, the shin bone is connected to the knee bone. Ayan. Tapos, baba na po tayo sa ating paa. Okay. Kilalanin nyo na si heel bone, si ankle bone. Tarsal pala si ankle bone. Ayan. Metatarsals naman ang dito. Metatarsals and phalanges din po ang tawag dito sa toes natin. Ayan. So, each leg, sabi natin, is composed of 30 bones. Okay. Kanina pinakita ko yung femur, yan yung large bone ng upper leg. Yung sa may thigh bone, yung layman's term. Tapos meron yung tibia, yung shin bone na tibia, fibula, yung katabi niya. Patella, ang tawag po natin sa kneecap, yan yung hinahammer ng doktor, chine-check yung reaction mo, yung reaction time ng iyong katawan. Patella, kneecap. Tarsals, okay, ito, tarsals, hindi kita po, pero ang tarsals ay 7 bones that make up the ankle bones. Metatarsals naman po to, 5 bones yan. Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, ayan, 5. 1, 2, 3, 4, 5, sumubra ako. Ito lang po yung may red. Kasi ankle na yan. Okay, and metatarsals po yan, and then the phalanges, 14 bones. Ayan, toes. Okay. Next. Okay, so we're done with the bones. Sunod naman natin yung ibang parts ng ating skeletal bones. So we had the cartilages. Yan po yung white part dun sa may gilid ng, especially po sa gilid ng ating long bones. Okay. Semi-rigid po yan. And they are connective tissues. They provide flexibility and smooth surface para hindi magka-friction pag nagmo-move. Ligaments naman ang tawag sa connective tissues that connect the bones to other bones. Tendon kung it connects the muscles to the bones. Yun. So, parang ano yan? The difference between, ang tawag dito? Strain and sprain. Okay, so,
just nabasa niyo po ba sa Bible yung word na sinew? Sinew. Tingnan natin yan. Sinew, Bible. Meron yan, nababasa ko yan noon. Hindi ko lang muna. Oh, actually, it's Ma'am, sign you. Yes. yeah, Mali. 13 Kay ano yun? Kay Jacob yata na ano yung signs sa Genesis. Yeah, may Ezekiel din po. Okay, let's see that I'll open up. Ito. King James nga ako. So, sinew is yun, tendon. Tendon actually yun. But it can also mean muscle or nerve pag sa Bible or strength. Oh, dito sa Leviticus, the 2 kidneys with the fat on their sinews and the protruding lobe on the liver. Oh. Meron maganda sa Job yung sinabi ni Ma'am, ito to. Job 10:11, thou hast clothed me with skin and flesh, and hast fenced me with bones and sinews. Oh, we are fenced. We are protected by bones and sinews. Ito pa, Job 30:17. My bones are pierced in me in the night season, and my sinews take no rest. Oh, sobrang sakit na nararamdaman nito, no? Job 40:16. Talaga nun. Talagang very deep pain si Job. See now, his strength is in his loins, and his power is in the muscles and sinews of his belly. Job 40:17. He moveth his tail like a cedar, the sinews of his stones are wrapped together. Meron pa sa Proverbs. It will be health to your body, your marrow, your nerves, your sinews, your muscles, all your inner parts, and refreshment to your bones. Oh. So, pati sa Bible talaga is, it's mentioned, okay, because it's a strong, flexible, connective tissue. All right. Ano pang difference ng strain sa sprain? Anyone? Strain sa sprain. Kapag di ba? Yung common sa ating ankle, yung pag na-twist yung ankle natin, kapag yung tawag dito, sudden movement, awkward movement natin, sprain. Yan. Sprain ang tawag doon. Okay? It's overstretched or na-torn na ligament. Yun yung sprain. Okay? Sprain, bone to bone. 2 weeks ago na sprain ako. Laki ng anak ko sa harap ko, dala-dala ko, hindi ko nakita may bato. Buti na lang grade 1 lang yung aking sprain. So opo, may classification ng ating sprain, may grade 1 hanggang grade 3. So grade 1, mild sprain lang, siguro slight stretching ng ligament lang yun. Grade 3 naman yung complete tear ng ligament. So unstable na yung joint. Sa tendons naman or sinews, so collagen ito syempre, between muscle and bones, parang rope ito eh. Okay, parang mechanical bridge. And tawag dito ay strain. Muscle strain. Kaya, kasi connected siya sa muscle kaya strain. Usually ang common na tendon injury ay Achilles tendon injury. 'Di ba? Yung ate ko,
nag-rupture yung kanyang Achilles tendon. Putol. So, ayan. Ano pa ba? Dito. Okay. So far, ito ang kasama ni bones or skeleton sa human skeletal system. So bones, cartilages, ligament, and tendon. And together, all of them, 4 of them, they perform the following functions. Ayan. So let's start dito sa baba. Ayan. They support our body. Di ba? Kung wala ang ating skeleton, parang jelly tayo. Ang jelly. Okay, so alam niyo po ba na ang isang aside from the chin, okay, the protruding chin, ang isang distinctive characteristic ng human being is as compared to other mammals, erect posture. Okay? So the human body is like walking Tower of Paris, ganun. It's ito, may pillar siya represented by our legs. Okay? And diba, kung nagmo-move tayo, we can feel how our bones support our whole being. Ayan. Parang anong tawag kung gumagawa tayo ng building or bahay? Tawag dito siya yan? Different. No, wala na ako. Steel girders. Ayan. Steel girders. Tapos, it helps us move. Okay? Because of the attachments of our bones and muscles. So skeletal muscles attached to bones by tendons, and the bones are used as levers para ma-move yung ating different body parts. And then storage, they serve as storage. Okay, so fat is stored po sa ating loob-loob ng ating bones. May cavities po sa loob ng bones natin, cavities meaning space. And it's a storehouse of minerals. Example, calcium, di ba? Phosphorus. So yung mga calcium natin, they are deposited sa ating bones as calcium salts. And dito, kumukuha ng calcium ions ang ating dugo. What else? Produce blood cells. Okay, ilalast po yan. So, stores and releases fat, yes. Okay. Sabi nga natin, it stores calcium and phosphorus and other minerals, which helps in the distribution of what the body needs. Okay. So, yung calcium kasi very important po yan sa ating muscle contractions at sa ating nerve impulses. Tapos, protect. Okay, protection. So, sabi natin kanina, it protects the brain. It protects the vital organs here, the heart, the lungs, and the spinal cord. Okay. No fun. Yan. And, sabi ko kanina, ito, mayroon tayong tinatawag na hematopoiesis. Okay? It's the production of blood cells. Kasi po sa ating bones, okay? Sa ating bones, yung mga red areas po na yan. Yan. Sa ating red areas, dyan po na-produce ang ating blood cells. So, the red areas dito ay red bone marrow ang tawag natin. May red bone marrows dyan. So, ang bata ay the whole body is, the whole skeleton rather,
produces red bone marrow. Tapos tayong mga adults ay may tinatawag na yellow bone marrow wherein fats are stored. Oh, so saan po ang mga fats? Andyan sa mga limbs natin. Okay, so excuse me po. Again, hematopoiesis po ay blood cell formation. And kapag itong mga yellow, hindi basta-bastang fat po yan. It's called adipose tissue. Okay? And it serves as a source of energy para sa ating katawan. Okay? And dito naman sa mga red parts na to, wherein yung red blood cells natin, white blood cells, platelets, ay napoproduce dito po sa may red bone marrow. And so, yung human bone marrow po natin, okay, is one of the body's largest organs, occupying the central regions of virtually all long and flat bones, sabi nga nito. And our marrow typically produces 500 billion mature blood cells daily. Wow! 500 billion mature blood cells. Especially po dito sa sa pelvic bones natin, sa breast bones, and spinal bones. Okay. So, ayan. And ang ating red blood cells po, it takes between 4 to 6 weeks to be completely replaced. Kaya po, ang FDA, they tell us na kung mag-donate tayo ng dugo ay at least 3 months para at least completely replace yung ating red blood cells. Okay. Ano po ba dito ang another blessing that we have is that our bones undergo a continuous process which is called remodeling. And so, ano po bang nangyayari kung nagre-remodel ang ating bones? Yung old bone tissue natin ay nare-replace ng new bone tissue. Praise the Lord. And this is completely reformed. Ibig sabihin yung every bone ng ating katawan is completely reformed about every 10 years. Diba? Napaka-orderly ng Panginoon. And so, we have to do our part. Ano po? We have to do our part to protect this gift that God has given us. Okay, question. What kinds of conditions affect the skeletal system? Unang-una, syempre, broken bone, fractures. And we have metabolic bone diseases. And sino na po ang naka-experience ng fracture sa inyo? Ako, 2 beses. Ayan. Mas meron yung metabolic bone diseases. Ito naman yung mga kulang sa vitamin D, osteoporosis, or yung mga nag-weaken yung kanilang bone dahil sa mga gamot. Maybe steroids. Ay, kaya po yung mga nagba-bodybuilding, akala nila magandang steroids, pampalaki ng katawan, ng muscle. Aha. Good luck na lang sa bones. Yung mga nagki-chemotherapy, ayan po, very at risk po sila sa bone diseases, metabolic bone diseases. Arthritis, ayan, pag nag-inflame yung joints natin, sakit, no? Saka limited lang yung paggalaw. Pero kung gout yan, ay, kahit na mosquito or fly lang yung dadapo, ang sakit-sakit. Okay. Cancer. Cancer can develop, diba, may bone cancer, ganun. Though it's rare, but
ano, sabi nila, one of the painful cancers is bone cancer. Okay, spinal curvatures, yun na yung natalakay natin kanina, yung kyphosis, lordosis, at scoliosis. Okay. We have 6 minutes. Okay, give your tips for a healthy skeletal system. What are your tips? Anyone? Tulog na po yata tayong lahat. Hello? Vitamin D, calcium. Amen. Opo. So, yun po kailangan talaga ng bones natin, calcium. Sa mga may anak po dyan, na bata pa, if your kid is 10 years old to 18 years old, dyan po yung dapat na time na we really have to help them exercise and eat more green leafy vegetables because they are rich in calcium. Pero pwede rin naman yung milk, dairy products, fish if you eat the bone. Yan. So yan, calcium rich foods and vitamin D. So pag vitamin D, wala po tayong plant-based dyan. Pwede namang supplement, but if you eat fish, then you can eat mga deep sea fish like salmon, tuna, mackerel, mga ganun. So, yan po yung mga calcium rich foods and vitamin D. And vitamin D is activated by sunlight. So, kailangan po talaga, it all goes together, di ba? Nutrition, yung new start natin, it all goes together. And do weight-bearing exercise, like for example, walking. Just walk on the stairs, up and down, jogging kung kaya nyo, and weight-bearing exercise. But kung may iniinda kayo or kung may sakit po kayo, like heart problems, hindi yung broken heart, but cardiovascular problems, if you have high BP, consult your doctor first because hindi pwedeng basta-basta kayo nag-exercise. Baka kayo. And of course, wear protection. Like if you are riding a bike, di ba, dapat naka-helmet, ganun. If you are playing contact sports, avoid potential injuries. Yan. So, yan po ang ating skeletal system. So, my questions po, additional. Yan na po. Alam mo, May, Po. yung mga bones na napapracture or napuputol, hanggang anong age siya pwedeng yung tao na mag-repair pa siya? Na mag-heal? Mag-heal or mag-restore? So, ayan po, depende po yan sa binangko mo. Kaya po sabi ko sa inyo na habang bata po, ay magbangko na po ng bone mass sa ating mga anak. Ayan, so, ang po nito, depende naman po kasi yan sa differences like sa sex, no? Males can have kahit na older sila, they can heal better than females kasi ang females, yung estrogen nila, if their estrogen dwindles or not only estrogen but their hormones as a whole, very prone po sila sa osteoporosis. And so depende po talaga yan sa lifestyle.
meron po yung mga instances na nasa elderly stage na sila, senior years, but they still heal faster, they recover faster from broken bones. Meron din yung mga bata na ang bagal or ang tagal ng recovery because of certain factors, pwedeng genetics or pwedeng like more of the lifestyle. Sa middle adulthood, may pag-asa pa po tayo, pero alam niyo po ba na kapag 30 years old natin ay yung growth ng ating bone mass stops. So it starts to dwindle na po. Kaya we really have to take extra care. Yan, calcium, take calcium, vitamin D, exercise, nutrition to prevent and slow yung loss of bone mass natin. 30 years old, lagpas na po ako. Ayan. Sino po bang younger sa atin? After 30 lang nag-deposit ang calcium Sorry sa po. bone marrow, sa bone mass. Up to 30 years old lang, 35 ganun 30 po. Deposit ang yung calcium sa bone marrow. Ma'am, tama ba yung yung information na sinasabi na yung mga cola drinks ay calcium grabber or stealers, sila naglalabas ng extra, yung mga nakadeposit na calcium, inilalabas dahil sa pag-inom ng mga cola drinks. Opo. They make our bones porous, kaya na-release yung ating stock na Sumasama sa urine po. opo. Buti nga po kung naiihi natin, paano kung naiipon sa ating pantog. Kaya po nagkakaroon ng kidney stones. Kidney stone. Because of calcium. Yun. Kaya po marami yung mga cola drinkers ay nagkakaroon ng kidney stones because they drink so much cola but not much water to cleanse their bladders, their kidneys. Kaya nagkakaroon po sila ng bato. Sa bato. So, talagang dapat iwasan yung mga cola drinks especially sa mga 35 years old and above kasi wala nang nag-deposit na calcium sa bone na nakawin pa yung natitirang yung deposit niya. Opo. Paano yung remaining years? Porous na talaga, magiging parang ampaw. Kaya nga ampaw yung ating bones kung tayo ay umiinom pa rin talaga ng mga cola drinks. Thank you ma'am sa information. Yeah, praise the Lord. Ma'am May, Po. meron bang parte ng bones natin na sa lahat ng race ay pare-parehas? Lahat ng race? O lahat ng klase ng tao? Lahi ng tao. Part ng bone? We actually have the same components, but the size is yung sukat kaya ma'am, bakit nakikita natin na iba-iba ang taas pero may parte kaya na pare-parehas? Yung sukat. Hindi po kasi yan yun nga po, merong framework, may different body frames tayo. Yan po yung small body frame, large body frame, medium body frame. So we don't have yung standard. Talagang God made us unique. Yan. Fingerprints pa nga lang po sa bilang ng buhok hindi na tayo magkakapareha. Bones pa kaya. Sa bagay nga ma'am. Ang problema ko kasi ma'am, kahit man lang sa nasalbon pare-parehas ma'am. Oo nga po Ano daw po kasi sir, tayong mga Pilipino ay napaka-patient. Kaya yung mga impatient, yun yung inuna ni Lord na binigyan ng nose. Kaya yung mga na ipit-ipit na bones yung natira sa atin
Ganun pala yun. Base sa alamat. Base sa legend na ma'am. Di ba? Ay. Naalala ko nung bata kami, iniipit namin yung ilong namin kasi ano daw, tatangkad pa pala, tataas pa raw. Tatangos pa na. Ano ba yan? Di bale, basta hindi baliktad yung ano, yung butas niya, di ba? Delikado maglakad sa ulan ma'am. Kapag balik ka ng butas. Kaya nga po. Ayan. So, okay na po. Wala na po ba tayong tanong or addition? Ma'am May, Opo. may degenerative disease din ba ang bones natin? Degenerative disease. It's rare. So, it's more of ano po, it falls under metabolic anong tawag dito? Metabolic diseases, bone diseases. Very rare naman po, pero yun, yung isa is yung osteoarthritis. It's degenerative, nagde-degenerate wear and tear. Parang kan na lang, aging na lang, madam. Yun po talaga. Sad reality, sad truth. Okay, madam. Thank you po. Praise God. Buti na lang po ay we have the health message. Kaya we can still we know what to do to kung hindi man prevent is at least slow down that degenerative process. So yun, pagkaintindi ko sa degenerative is yung ano yung rare cases. Pero pag yung degenerative na like sa eye problem, yes, because of aging. And because we are constantly on the move. Oho. Okay, ma'am. Salamat. Praise God. Ay na po, or nagdi-dinner na po ang iba. Dinner na po tayo. Ayan. So before we go, kantahin po ulit natin yung ating Dry Bones. Para habang kumakain, may nag-play, may ma-LSS sa atin. Dry Bones. Ezekiel in the valley of dry bones, Ezekiel in the valley of dry bones, Ezekiel in the valley of dry bones. Now hear the word of the Lord. Ezekiel in the valley of dry bones, Ezekiel in the valley of dry bones, Ezekiel in the valley of dry bones. Now hear the word of the Lord. The foot bones connected to the ankle bone, the ankle bones connected to the shin bones connected to the knee bones connected to the thigh bones connected to the hip bones connected to the backbone connected to the shoulder bones connected to the neck bones connected to the head bone. Them bones get up and they walk around. Them bones gotta walk around. Them bones gotta walk around. Them bones gotta walk around. Now hear the word of the Lord. Them bones gotta walk around. Them bones gotta walk around. Them bones gotta walk around. Now hear the word of the Lord. The head bones connected to the neck bones connected to the shoulder bones connected to the backbone connected to the hip bones connected to the
thigh bone's connected to the knee bone's connected to the shin bone's connected to the ankle bone's connected to the foot bone. Now hear the word of the Lord. Ezekiel in the valley of dry bones, Ezekiel in the valley of dry bones, Ezekiel in the valley of dry bones. Now hear the word of the Lord. Them bones gotta walk around. Them bones gotta walk around. Them bones gotta walk around. Now hear the word of the Lord. Now hear the word of the Oh, the Lord. Amen. Amen. Sino mag-pray, ma'am? Sino mag-pray sa prayer, ma'am? So, thank you very much po sa pakikinig. May nakita kaming gwapo, ma'am. Sir Kalim ba yan? Yan ang dating boyfriend niya. Boyfriend ni ma'am. Boyfriend ko po. Present husband. Ayan. Our model cover. Sino pong next? Magsulat-sulat na po kayo para sa ating next na ano. At siguro mag-writing workshops tayo para mas masaya, mas maraming magsusulat. Ay. Ma'am, okay yun. Ganda yun. Suggestion. Okay po. Thank you very much. May announcement po kayo, Pastor Arnel. Wait lang po. Announcement lang po, mag-start po ang ating klase ng second semester. Second semester ba o first semester? Ng August. Pero yung in-announce namin na August 5, sabi ni Dr. Ray kanina, ay August 6. Sabi ni Dr. Ray kanina ay possible na magkakaroon ng changes daw po ang ating schedule. Inaayos pa raw po nila, pina-finalize yung ating schedule ng subjects for the next semester. Hintayin na lang po natin yung final announcement. Medyo busy pa po sila. At may good news daw po dahil natapos na daw po yung mga tsapa natin. Yung mga chaplains na magsusot ng tsapa. Mamili na raw po kayo kung gold or silver. Sabi ko, Doc, ano ba yan? Pagpansanla, gold dapat. Pagpansanla sa pawn shop, gold dapat. Yung silver daw kasi mas mataas daw yun sa rank. Pero pwedeng mamili daw po tayo. Mamili na kayo. May mga serial number na 1 to 50. 001 hanggang 0050. Ito pong ilang update sa ating pong mga And then yung nire-remind po tayo yung ating mga titles po na hindi pa sa ating research. Yung mga hindi pa raw po naka-final ng title, hindi naka-approve na raw po, mag-start na tayo ng introduction natin. Sulat. Tapos po ay parang tapos na po ang klase ng world religions ko. Next sem na raw po tayo. Possible po next week, pag-start na po ang atin pong another sem. Then countdown po, more than 50 days na lang before our graduation. Pag-pray na po natin na and then yung ating launching. Siya nga po pala, huwag niyong kalimutan po sa Tuesday. Tuesday po, 7 to 8:30, our 7 midweeks of prayer and devotion. Our first speaker will be Pastor Terry, Dr. Terry Zuniga. Okay po. Mag-send na po kayo ng mga prayer requests nyo and Thanksgiving. Pasensya na po, medyo may nagbo-vocalization dito. Okay, kung may question pa po kayo about sa mga updates ng ating programs ng LIMS,
Thank you very much pala kay Ma'am Sherlyn. Marami siyang bagong invitees, recruit for next sem, mga regular classes. Ang dami yun, Ma'am Sherlyn May 10 ba yun? 4 po yata o 5. Kung may mga gusto pong pumasok sa regular class, may kausap din ako kanina. Mag-BBSD po. Yun ay finance officer po ng bayan ng finance officer ng mayor sa bayan po ng Benito Sullivan, Isabela. Gusto kong mag-BSD. Saka yung mga iba pang mga shop plane na na-invite ko rin dito sa area, ay gusto rin po nilang magtuloy sa BSD or DSD. Tuloy-tuloy po para mas marami pa daw po tayong matulungan na matrain sa ating school, mga kapatid. Doc, may announcement po ako. Si Chaplain Captain Leia po, mag-announce po kayo po. Opo. Wala po muna tayong test questionnaires tonight kasi papacheck ko po muna kay Doc Ray and kung ilang items po and the passing grade. So, mag-usap po muna kami mamaya. Tawagan ko muna po si Doc Ray. So, Opo, ano po Leia, muna tinatanong niya yung ano po kayo expect na exams? Opo. Opo. Yan lang po. Paki-announce na lang po dun sa mga GC ninyo. So wait lang po tayo sa inyong final posting. Opo. Thank you po, Chab. Sige po, welcome po. Thank you. Kung wala na pong iba pang mga question or announcement, closing prayer na tayo, Ma'am May. Okay. Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, we give you back all glory, honor, and praise. Thank you, Lord, for this day that's full of learning. Thank you that we are your disciples. You have called us to be your disciples who will make more disciples for you and for your glory, dear God. Yes, Lord, may this knowledge and skills that we gained today not only be stuck in our heads, but rather it would be imbibed in our hearts and be extended in our hands and in our lifestyle, dear God. And Father, may you bless each one of us and the families that we represent. And Include Lord, Alfred. we commit all our plans to you, but may your will be done because we believe, oh Lord, that you have a bright and hope-filled future for us, as you have promised in Jeremiah 29:11. Lord, we ask for the forgiveness of our sins we may have thought of, or may have uttered, or may have done some things that are not in accordance to your will. Lord, we are so sorry. Thank you for the Holy Spirit that convicts us, that points us, and helps us to change for the better, dear God. And as we continue this week and as we prepare for the next Sabbath, Lord, may we always put you first. May we always do things for your glory. For we ask all this in the name of our Lord and Savior Jesus. Amen. 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 Kababasa ko yung message ni Ma'am Suset. Paborito Ma'am May. Special prayer pala para dun sa kay Sir Alfred. Pwede ko tayo mag-pray pa uli for Sir Alfred? Yes po. Sige po. Mag-volunteer lang po mag-pray para kay Sir Alfred. Para makarecover po siya. Medyo mahina daw po ang katawan. Kababasa ko lang po. Okay, sige po. Manalangin ulit tayo. More prayer, more power. Manalangin po ulit tayo. Kapagmahal namin ang mga nasa mga langit sa gabing ito, Panginoon, meron pa kaming napakinggan namin ang magandang mga lectures mula kay Pastor Cesar Aguilar hanggang kay Ma'am May Kalim sa kalusugan as hermeneutics. Ngayon, ganun din po, Panginoon Diyos, binabalik namin pasalamat sa inyong kabutihan at aming dalangin po, Panginoon, na special prayer po para sa aming minamahal na kapatid, Chaplain Lieutenant Alfred, na patuloy po siya makarecover sa kanya pong pinagdaraan ng challenges sa kanyang kalusugan. Kayo po nawa ang magbigay sa kanya ng lakas at ng patuloy na tapang naharapin ang mga pagsubok sa kanyang buhay.
Ganun din ang kanyang mother na na-stroke. Kayo po nawa ang patuloy na magpapagaling at magbibigay ng patuloy na inspirasyon upang makapaglingkod kami sa inyo na walang hadlang. At salamat din po sa promise ninyo na lahat ng mga sakit at mga pagsubok sa kalusugan ay matatapos din sa hindi na magtatagal na panahon dahil lang sa inyong pangako ng pagbabalik ng aming tagapagligtas. Pagpalaan niyo po lahat ng mga LMCian, mula sa administrators, mga directors, professors, estudyante, graduating and regular class. Ganun din po nalalapit naming week of prayers, no. Amin po gagawin sa mag-start ngayong coming Tuesday. Po ay maging matagumpay po ito. Salamat po na marami sa pagdinig sa mga panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po pala, binili pa ni Doc Ray po. Lahat daw po. Salamat po, Pastor Arnel. Po, welcome po, Ma'am Suset. Binili po na ni Doc Ray kanina. Invite na daw po natin yung mga estudyante nating sa plane, yung mga regular class, graduating class, at admin daw po sa ating prayer, sa ating 7 week of prayer. Bye-bye na po. Thank you so much. So, wala pa yung exam natin kay Ma'am Leia? Hello, Doc Arnel. Yes po, yes po. Mayroon pa bang klase? Wala na? Wala na po. Tapos na po. Yung kay Ma'am Leia pong Okay. exam daw, hintayin na lang po ninyo ma-finalize at i-report pa kay Doc bago po ipopost sa ating GC. Okay. Hingin muna po Okay. ng approval kay Doc. Opo. Thank you po, thank you. Welcome po. Sige po, good night. Kain na po kayo. Kain na ba? Sir Niles, pwede na pong i-off ang ating ano? Kasi alam mo dito